Hello guys. So, next natin is buoyancy. So, after natin sa dams and pressure, punta naman tayo sa buoyancy. So, ano ba yung buoyancy? So, buoyancy, by Archimedes principle, so any body immersed in a fluid is subjected to an upward force called buoyant force. So, equal to the weight of the displaced fluid. So, ano yung sinasabi nating displaced dyan? So, yan yung lumubog sa tubig natin. So, 'di ba pagka sinabi nating displaced volume, kung mayroon tayong object, kung ano yung volume ng object natin, pag lumubog yan sa tubig or sa fluid, yun yung volume din mismo ng object natin, yung na-display sa volume ng water. So, ngayon, sabi din dyan, yung ating buoyant force daw is yung force upward pag nakasubmerge sa water. So kung aware na kayo, so yung buoyancy, yun yung nagpapalutang sa atin, no? Kunyari sa object pag nasa ilalim ng tubig. So depende rin kung kaya, depende sa lalim kung kaya na ng force ng buoyancy natin na palutangin yung object natin. So kung sabi dyan is buoyant force is equal to weight displaced. So, ang formula natin is magiging BF, which is buoyant force, is equal to density ng object natin, kung ano man yung ilulubog natin sa tubig, times sa displaced volume. So, tandaan nyo ha, displaced. Baka isipin nyo na, kunyari, nakaganyan yung object natin, kinumpleto nyo ng volume. So, ibig sabihin na displaced, ito lang yung lumubog, ito lang yung nag-display sa water, ito lang yung ita-times nating volume, which is yun yung equal natin. Ayan kasi yung kukontrahin lang ni buoyant force. So, next natin. So, yung VD. So, sabi ko nga, volume displaced fluid by the body. So, buoyancy. So, buoyant force acting on a body submerged in fluid is merely the resultant of two vertical hydrostatic forces. Consider the cylindrical body shown below to have some length perpendicular to the drawing. The horizontal components of hydrostatic force acting on the body are in equilibrium because the vertical projection and the body in opposite side is the same. So, kung mapapansin nyo dyan sa figure natin, so, di ba, pagka dun sa may dam natin, pagka meron tayong nakaganto sa dam, may nag-a-act tayong vertical component ng tubig. So, ganun din dito sa ating pag nakasubmerge yung object natin. Magkakaroon din tayo dyan ng hydrostatic force pababa kasi dinadaganan ng tubig, kung ano yung hugis ng ano natin, sinasakop ng object natin, dinadaganan din yan ng water natin. So, ngayon, dito naman, sa part na to, yung hydrostatic force natin pataas, nililip nga niya yung object natin. Pero itong sa taas, dahil nga may bigat yung water sa ibabaw niya, so itutulak siya pababa. So bakit sa formula natin na buoyant force is eto lang, BF is equal to gamma water or fluid times volume displaced lang. So dito, makikita natin sa pang-apat na figure, nag-summation siya, pinag-summation niya yung upward component at saka downward component, no? So, ibig sabihin lang niyan, na yung upward component natin is mas malakas kaysa dito kay downward component. At ang equal nun is yung BF natin. So, lagi lang mas mataas to kasi itutulak lang niya yan. Hindi naman, di ba sa pag nakalubog tayo, hindi naman tayo diretso pababa kahit lumalim tayo ng 4 meters or what. So, di ba, iaangat at iaangat tayo. So, kumbaga na-neglect lang din natin itong ating downward at saka lumalabas na yung ating buoyant force. So, next natin, example tayo sa ating buoyant force kasi yun lang naman yung formula natin dyan. Yun lang din yung derivation. So, by analyzing na lang ng mga problem at saka mga pag-practice mag-solve ng problem ng buoyant, no? So, example number 1.
An iceberg having specific gravity of 0.92 is floating on salt water of specific gravity is equal to 1.03. If the volume of ice above the water surface is 1,000 cubic meter, what is the total volume of the iceberg? So, by analyzing that, yung problem natin, drawing natin, no? So, kunyari, maganda tayo mag-drawing. So, yung drawing na to is na-come up lang natin galing sa situation na binigay. So, ngayon, nakalubog daw yung iceberg natin. So, yung nasa taas ng tubig na volume is 1,000 daw. So, pinapahanap sa atin dyan yung total volume. So, ngayon, maglagay tayo ng forces. So, yung weight ng ating ice pababa and then tutulak ng water yan or ng seawater natin. Kumbaga may buoyant force lagi yan sa ilalim. So, pag-equalin lang natin. So, summation, weight ng ice is equal to BF. So, dapat yung BF natin na to is ka-volume lang din or ka-weight lang din nitong naka-displace para yung volume natin is mag 1,000 cubic lang. So, yung formula natin magiging volume ng gamma water ng ice, unit weight ng ice, and then times volume. So, bakit total volume? Kasi weight mismo ng ice to baka isipin nyo yung weight na to is yung nasa taas lang ng water surface. So, hindi. So, total weight yan ng ating object. So, ngayon, equal yan sa buoyant force natin na equal siya sa unit weight ng seawater times dun sa naka-displace na volume ng iceberg natin. So, ngayon, kung meron tayong total volume na B, ngayon, yung volume E natin, which is yung nasa taas, equal sa 1,000, plus yung ating submerged na volume. So, di ba, total yan sa volume natin ng ating iceberg. So, ngayon, ang kailangan natin dito is volume ng nakasubmerge. So, equate lang natin to, simplify lang natin. Vs is equal to total volume minus volume na nakalitaw sa water surface. So, ibig sabihin, sa substitute natin to, dito sa formula natin, ito yung ating volume na nakasubmerge. So, kaya naging ganyan yung formula natin. So, ngayon, simplify or substitute natin yung mga given natin. So, para makuha natin yung unit weight ng ice, so 9.81 times specific gravity times total volume is equal daw siya sa buoyant force natin na may value na 1.03 times 9.81 times total volume minus 1,000. So, by simplifying this equation, magkakaroon tayo ng total volume na 9,364.64 cubic meter. So, yan yung total na volume nitong ating iceberg. So, ganyan lang kasimple yung pag-solve ng buoyant problem. So, may mga iba't ibang situation lang. So, practice lang kayo ng mga buoyant problem. So, dito, tatlo yung piniprayer ko para makuha nyo yung pinaka fundamentals ng buoyant force. So, example number 2. So, a wooden buoy of specific gravity 0.75 floats in a liquid with specific gravity of 0.85. If the volume above the liquid surface is 0.14 meter cube, what is the weight of the wooden buoy and what load that will cause the buoy to be fully submerged? Dito, sa pagsosolve ng buoyant force, so mas maganda, ini-sketch natin yung sinasabi sa situation para mas makita natin yung nangyayari. So, ano din yun, dun din sa ano ng loads natin at saka nung mga situation. So, mas maganda nga dinodrawing natin. So, dito, kahit hindi tayo maganda mag-drawing, kailangan natin mag-drawing, no? So, basta pag tayo naman yung may gawa, kahit pangit yan, naiintindihan natin kasi sarili natin gawa yan. So, ngayon, sabi dyan, alam nyo ba yung wooden buoy? Yun yung mga
palutang sa tubig, no? Kung makikita nyo sa dagat, may mga palutang doon. Ganun yung mga buoy. Pero dito sa problem natin is wooden buoy. So sabi dyan, meron specific gravity. So if the volume above the liquid surface is 0.14 cubic meter, so ibig sabihin lang yan, yung uh, wooden buoy natin is hindi totally nakasubmerged sa water. So, kung meron tayong buoy dyan, karaniwan yung bilog. So, bilog yung gagamitin ko. Object. So, kung bilog yan, kunyari bilog yan, so meron daw tayong volume dito na 0.014. So, inahanap sa atin is yung weight ng ating wooden buoy. So, dito, meron tayong pababang force which is yung weight ng mismong buoy natin. At the same time, dito sa ilalim ng buoy natin na nakasubmerge sa water, meron tayong buoyant force na mag-a-act. So, itutulak siya pataas ng ating buoyant force. So, kung mapapansin nyo, parang parehas lang din siya ng situation sa number 1 natin, no? So, by summation of forces vertical, magkakaroon tayo ng W, which is yung weight ng buoy, is equal to buoyant force na nag-a-act sa ilalim ng ating buoy. So, ngayon, yung buoyant force natin, di ba, equal siya sa times natin sa unit weight ng buoy, times natin sa volume total niya. So, total volume yan kasi weight yan ng mismong buoy na, yung wooden buoy natin, hindi yung weight lang nung nasa taas. So, baka malito kayo. So, equal daw siya dito sa buoyant force natin. So, ang buoyant force natin is unit weight ng fluid natin times volume displaced. So, ano yung volume displaced natin dyan? Is ito, nakalubog sa ating fluid. So, ngayon, may given tayo na volume sa taas na nakalitaw sa tubig. So, total volume natin is equal to volume displaced plus volume na nasa taas. So, lagay na lang natin dyan is E, emerge. So, ngayon, kung meron tayo nito, may given naman yung ating volume submerge. So, makukuha natin yung volume displaced. Pwede nating ilagay dito sa formula natin ng buoyant force. So, ngayon, ang formula natin magiging ganito ulit. So, ba't ganyan? Nagkaroon ng B minus 0.14 kasi nga, galing dito sa equation natin na to, kung kukunin natin yung volume displaced, so lipat-lipat lang, magiging volume minus, total volume minus volume na naka-emerge. So, yung naka-emerge natin is yung anditong given. So, sinabi dyan, siya yung litaw sa liquid, above the liquid surface. So, ito na yung formula natin. Substitute na natin yung ating mga given. So, bago muna yan. So, ang variable natin dito is total volume ng wooden buoy. So, tama naman yung ginagawa nating equation kasi yan yung hinahanap natin. So, palitan lang natin ng mga given formula. So, 0.05 is specific gravity ng buoy at saka 0.85 is specific gravity ng liquid natin. So, dito pwede na tayong mag-cancel ng 9.81. So, para hindi masyadong madami pinipindot natin sa calcu. So, by simplifying this equation, total volume natin is 0.119 cubic meter. So, ngayon, ang tinatanong sa atin dyan is weight. So, ito, volume yan. No? So, paano naman natin kukunin yung weight ng wooden buoy? So, pagkuha ng weight, diba, weight natin is equal to unit weight ng object times volume, no? So, times volume. So, magkakaroon tayo dyan ng Newton. So, dito, yung unit weight ng object natin dyan, which is yung wooden buoy. So, 9.81 times specific gravity niya, times yung volume ng total volume ng wooden buoy natin. So, simplifying that, magkakaroon tayo ng weight na 0.876 kilonewton. So, yan yung unang pinapakuha sa atin. So, ang pangalawa, what load daw that will cause the buoy to be fully submerged? So, nawala yung drawing ko. I-drawing ko lang ulit. So, kung ito yung ating situation, so may volume tayo rito na 0.014. So, yung weight daw na kailangan natin dyan
para lumubog siya ng totally. So, kahit na andyan lang sa pinaka-surface kasi lubog na din yan. So, ngayon, anong weight pa ba ang kailangan natin? So, kung a-analyze natin, di ba, ang kailangan na lang naman nating ilubog itong 0.014 na volume. So, kung ano yung weight niya, yun na lang din yung weight na kailangan nating ilubog. So, ibig sabihin, yung weight nitong area na to, yan na yung kailangan natin para lumubog siya. So, paano yun? So, by equation, so weight 1 is equal to uh, unit weight ng boy times volume 1. So, ang sinasabi kong volume 1 dyan is yung volume ng naka-emerge. So, ano lang din yan, kahit yung E. So, napalitan ko lang ng 1, pero E yan. E na lang din yan. So, para hindi lang kayo malito, sinabi ko din naka-emerge yan. Yan yung naka-emerge. So, tuloy natin. So, sana na-gets nyo kung bakit, kung ano yung weight nung nakalitaw is yun lang din yung kailangan natin para masubmerge siya. Kasi, yun na lang yun na lang yung kailangan niyang, ito na lang yung kailangan natin palubugin dito sa tubig. Kasi itong part na to is nakasubmerge na nga. So, ngayon, by simplifying this, W1 is equal to unit weight ng boy times volume 1. So, given naman sa atin yung volume, given naman sa atin yung specific gravity ng ating wooden boy. So, makukuha na natin yung weight na kailangan natin para mailubog pa natin yung wooden boy natin. So, knowing that, substitute na natin yung volume 1 natin, which is yung volume nung naka-emerge, at saka yung yung specific gravity ng boy natin para makuha natin yung unit weight. So, substitute lang. So, 9.81 times sa specific gravity, 0.75 times 0.14. So, ang weight na kailangan natin para lumubog ng tuluyan yung ating wooden boy is 103 kilonewton pa. So, ganun lang din, mag-analyze. So, depende lang din, sundan nyo lang yung sinasabi sa situation and then analyze lang. So, mas maganda nga, dinodrawing natin para mas ma-visualize natin kung ano yung nangyayari dun sa sinasabi na sa situation. So, next problem and last problem, number 3. So, two spheres, each 1.3 meter in diameter, weights 5 kilonewton and 13 kilonewton. So, ito is weighs 5 kilonewton and 13 kilonewton respectively. They are connected with a short rope and placed in water. So, unang pinapahanap sa atin dyan, what is the tension in the rope? Letter B, what is the buoyant force acting on the 5 kilonewton sphere if its top touches the surface of the fluid? So, ito munang una yung i-analyze natin. So, sabi dyan, meron daw tayong dalawang sphere. So, kunyari sphere yan. May rope daw na nakakonect sa kanilang dalawa. So, paano yan? So, ganyan. Uy. So, drawing ko lang, saglit. So, meron tayong dalawang sphere, connected daw sila sa isa't isa, and then nakalubog sa tubig. So, kung nakalubog daw yan sa tubig, with may kanya-kanyang weight, so, imagine na lang natin na nakaganyan siya. So, ito yung 15 kilonewton. Ito yung 5 kilonewton. Siyempre, yung mas mabigat yung mas lulubog sa tubig. So, simply ay analyze natin. So, sabi dyan, what is the tension daw sa ating rope? So, kung maglalagay tayo ng mga forces dyan, di ba meron tayong forces dito na buoyant force, at saka dito naman is yung weight ng ating sphere, which is yung 15 kilonewton nga. So, dito naman sa pangalawa nating sphere, so may weight din yan na 5 kilonewton. So, ngayon naman, dito sa ating 5 kilonewton sphere, meron din tayo dyang buoyant force kasi nakalubog din yan sa tubig. May nagre-react din dyan na buoyant force. So, kung lalagyan ko yan ng subscript, so ito yung ating buoyant force 1, lalagyan ko to ng buoyant force 2. So, ngayon ang pinapahanap sa atin, tension dito sa rope. So, paano natin tension yan? So, putulin lang muna natin kunyari yan. So, putulin natin. Magkakaroon tayo ng
dalawa, no? Parang isa-separate lang natin. So, ngayon, magkakaroon tayo ng tension dyan. Tension dito sa baba pag pinutol natin yan. So, ngayon, saan natin i-analyze yung ating pagkuha ng tension? Dito ba sa taas o dito sa baba? So, dito, pag ito yung inanalyze natin sa taas, kung titingnan nyo yung ating problem, wala binigay na given kung ilan yung nakasubmerge dito sa 5 kilonewton sphere natin. Kung nakalubog daw ba siya ng fully submerged or may part lang or percentage lang na nakalubog siya. So, hindi natin siya makukompute. So, sa letter B lang kasi sinabi yon na kung yung 5 kilonewton sphere daw natin is na-touch na niya or naka-fully submerged na siya, ano daw yung buoyant force 1 natin. So, dun pa lang niya sinabi sa situation letter B. So, ngayon, sa situation letter A, wala pa siyang sinabing ganon. So, by analyzing this figure, mas maganda dito natin kunin yung tension natin sa may 15 kN. Kasi, nakalubog ng buo yung ating 15 kN spheres. Ibig sabihin, gagamitin lang natin ng volume niyang total para dun sa volume displaced. So, ngayon, analyze lang natin. Drawing ko ulit kung ito yung gagamitin natin. Meron tayong weight. Meron tayong buoyant force. Meron din tayong tension. So, bakit tension yan? Siyempre, naghihilahan yung dalawa na yan. No? So, yung reaction dyan is tension. So, ngayon, pagsasamation natin yan, summation forces tayo dyan, vertical. So, di ba, positive pataas, negative pababa. So, mag-equal lang siya sa W equal to tension plus buoyant force 2. So, ganyan mag-analyze ng forces dyan sa ating buoyant force. So, sulat ko lang. So, kung tension natin plus buoyant force 2 is equal daw sa weight natin. So, alam naman natin yung hinahanap natin is tension. Lipat ko lang sa kabila yung ating buoyant force and then substitute ko lang kung yung value ng weight natin is 13. So, yung buoyant force na lang ang kulang natin, no? So, alam naman natin yung formula ng buoyant force is equal to gamma ng fluid times volume displaced. So, kailangan lang natin ng volume ng ating sphere na 15 kN. So, volume ng sphere is pi times diameter squared over 6. So, times lang natin sa 9.81. So, water naman kasi yan. So, 9.81 lang. Wala tayong binigay na specific gravity. So, 1 lang yon. So, simplifying this equation, magkakaroon tayo ng tension na 1.715 kN. So, ibig sabihin may nag-a-act dyan na tension na ganito yung value. So, nakuha na natin yung tension. Kuha na natin yung tension. Kunin naman natin yung pinapakuha sa letter B, which is another situation. Paano daw na kung ano daw yung buoyant force na nag-a-act dun sa ating 15 kN na sphere kung yung sphere daw natin is submerged na sa water. So ngayon, ganun lang di gagawin natin hatiin. So dito, pwede na nating i-analyze siya dito sa 15 kilo sa 5 kilonewton kasi naka-fully submerged na siya. So makukuha na din natin yung volume. Kaso ang problema diyan, kung kunin natin 'yan, may buoyant force tayo, may weight ng kilonewton at saka may tension din tayo diyan na nakaakibat. 'Di ba kung pinutol natin 'yan, may tension tayo diyan. Pero ano yung tension niyan? So, base dyan sa figure natin, 'di ba, ito lang naman yung nagbago yung situation kasi ito naka-fully submerged pa rin siya. So, ibig sabihin, same lang din yung tension na nag-a-act dito sa rope natin. So, sa tension dito, sa figure natin na to, sa situation B, pwede na natin gamitin yung tension natin dito kasi same lang naman, walang nabago dito sa 15 kN natin. So, by analyzing and by summation forces tayo, vertical, so, magkakaroon tayo ng buoyant force is equal to weight plus tension. So, ngayon ang pinapahanap sa atin dyan is yung buoyant force daw na nag-a-act dyan sa 5 kN. So, next natin dyan, ano ba yung value ng ating weight dyan? So, 5 kN. So, tension natin is yung nakuha natin kanina, pwede na natin gamitin.
So, substitute lang. So, analyze this equation. Magkakaroon tayo ng value ng ating buoyant force na nag-a-act dyan sa uh, sphere kilonewton, 5 kilonewton. Kakaroon tayo ng buoyant force na nag-a-act dyan na 6.715 kilonewton. So, ganyan mag-analyze ng ating buoyant force sa mga situation. So, dito, mas ano lang, govern lang yung pag-a-analyze. So, dapat naiintindihan nyo yung sinasabi sa situation para masagutan nyo. And then, drawing nyo rin para ma-visualize nyo. So, tulad nito, analyze nyo yung mga ganyan. Pagka walang given na volume, di ba, yung ginawa ko nung una. So, dito ko inunang kinumpute yung tension natin. So, though parehas may tension dyan sa rope, kaso ang problema nga, wala tayong given na volume dito. So, dito naman, wala tayong given na volume, pero nakasubmerge siya pulley. So, kukunin lang natin yung volume ng sphere. So, dito kasi kahit kunin natin yung volume ng sphere, di ba yung submerge lang naman yung kukunin natin. At isa pa, not sure tayo kung nakalubog ba siya or hindi dun sa situation na yun, di ba? So, yun lang. So, hanggang dito na lang yung ating buoyant topic. So, practice lang kayo ng problem. So, pag may mga situation dito na hindi na intindihan, kindly PM na lang. So, wait lang pa yung ibang topic natin. So, thank you and God bless.